justice system! Okay guys, may napanood ako na video ni former President Rodrigo Duterte kung ano yung nasa loobin niya, na ilabas niya, at talaga naman nakaka-touch talaga. So, ito guys, panoorin nyo at dito nyo makikita, maririnig kung ano talaga siya, kung ano ang ginawa niya para sa bansa natin. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country at so be it. Oh, ganun lang. This is the legal. Salamat. Ano ba ang layunin ng isang ama? Kagaya sa ama natin. Ano ba ang layunin ng isang ama sa kanyang mga anak? Di ba ay lahat ginagawa niya para protektahan yung anak niya? Pero guys, hindi lahat na ama ganun ha. Kasi may mga ama nagpapahamak ng kanilang mga anak. So, we all knows na hindi naman siya perfecto, makasalanan din. Kasi hindi naman tayo pwede mag-claim na wala tayong kasalanang ginawa. Hindi. All over the world, nararamdaman natin kung gaano natin kamahal ang ating dating presidente. Napanood ko, napakinggan ko, at naramdaman ko ang nais niyang iparating sa atin. Bawat Filipinos, sa mensahe na pinarating sa atin ng dating president natin na si Rodrigo Duterte, napakaklaro dyan guys. Lahat tayo ay hindi naman talagang perfecto. Ramdam ko kung gaano niya kamahal ang Pilipinas at ang sambayanang Filipino. May mga bagay siya dyan na sinasabi na pinaparating sa atin. Sa sinasabi niyang, this is it, ito na, at least. I can feel how humble he is, na may mga bagay siyang inaamin na mga kakulangan niya, pagkakamali niya. And yet guys, talaga naman, he took fully responsible sa lahat ng mga nangyayari na yan to protect our soldiers. So di po ba guys, ang ganda din nun, nanaing ng bawat Filipino sa bawat country, sa buong mundo na ito.一个重要的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免政治化和双重标准。 Luzon, Visayas, Mindanao,
Saang-saamang parte ng mundo sumusuporta sa kanya. Ang nakaka-relate lang naman sa sitwasyon na gustong-gusto talaga nilang mapakulong, maparusahan ang ating dating presidente ay yung mga taong na biktima ng war on drugs. Pero guys, paano naman? Ano naman kaya ang feeling? Paano naman kaya ang mga family ng mga nabiktima ng rape, nabiktima ng killing, dahil di naman sa mga abusers, sa mga abusive na mga drug addict, users. Ang mga family ninyo na nabiktima nyo rin dahil nasira ang family system habang lumalaki ang mga anak ninyo dahil kayo ay users, dahil kayo ay nag-pushers sa illegal drugs na yan. Ano naman kaya ang mararamdaman? Alam ninyo yan guys, kung gaano din kasakit sa mga nabiktima ninyo na inosente dahil dyan sa illegal drugs na inispread ninyo dito sa buong Pilipinas. Sa dami-daming nabiktima, hindi lang patayan, hindi lang rape, hindi lang pang-aabuso guys. Sa dami pong nabiktima dahil sa drugs na yan. Kaya nga bumaba ang crime dahil dun sa ipinatupad ng ating dating presidente sa war on drugs. Mawa ng paraan ang ating dating Pangulo sa abot na makakaya niya kung papaano niya isolve ang problema na nandini sa Pilipinas na sa dami-dami nang nagsasuffer. So, tumataas ang poverty. Kaya nga kayo napilitan na pumasok sa negosyo ng drugs dahil gusto nyo madaling pera. Pero paano naman ang mga inosenteng tao na kumakayod ng tudo-tudo para itaguyod ang kanilang pamilya sa tamang pamamaraan? Wala tayong magagawa kung ganyan talaga ang batas nila na pinapatupad. Pero iisa lamang ang the truth, the real one, the powerful batas, the powerful law. This is the law from God. So, inaanyayahan ko kayo guys na ipagdarasal natin ang kaligtasan ng bawat Filipinos na matigil ang mga bagay na ito para sa bawat isa, lalo na sa mga inosenteng kabataan. Guys, ipagdasal natin ang kaligtasan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at the same time yung kaligtasan ng bawat Filipinos ma-save ng ating Panginoon. Dahil guys, iisa lamang ang may powerful ng lahat na yan. Iisa lang ang may power na baguhin ang lahat, kundi ang ating Panginoong Diyos. Sana po maging bukas ang isipan ng bawat Filipinos. Sana po maging bukas din ang puso natin para sa ating Panginoon. Para siya lamang po ang makapagligtas sa atin lahat.